O sige, tara na't himayin natin ang mga unang kabanata ng napaka-classic na Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Grabe, pasabog to agad eh. Dito natin makikita kung paano ang isang simpleng pagbabalik-bayan ay magiging media pala ng isang malaking pagbabago. At ito yung tanong na babungad sa atin at syempre, sa bida natin. 'Di ba? Pagkatapos mong mawala ng matagal, posible pa bang bumalik na parang walang nangyari? Lalo na kung yung babalikan mo ay isang sistemang pilit kang gigibain. So let's meet our guy, ang ating bida na fresh from Europe, punong-puno ng pag-asa ng mga bagong kaalaman. Ang problema lang, yung Pilipinas na iniwan niya, iba na sa Pilipinas na babalikan niya. Walang iba kundi si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. Imagine, 7 taon siyang nag-aral sa Europa. So dala-dala niya syempre yung mga aklat, yung mga idea, yung pangarap na iangat ang sarili niyang bayan. So, ano bang tumakbo sa isip ni Ibarra? Well, sobrang moderno ng pananaw niya. Alam mo yun, para sa kanya yung mga natutunan niya sa Europa, tungkol sa science, sa history, sa iba't ibang kultura, yun yung sagot. Yun yung susi para umunlad ang Pilipinas. Puno talaga siya ng pag-asa eh. Kaso, yung pag-asa niyang yun, agad-agad masusubok. Kasi sa welcome party pa lang para sa kanya, may sasalubong sa kanyang di maganda. Hindi to welcome hug ha, ito isang harap-harapang pambabastos at galing pa sa taong di niya aakalain. Picture this, okay? Inabot ni Ibarra yung kamay niya, isang German custom yan eh, para magpakilala ng may respeto. Tapos si Padre Damaso na isang praile at take note, close friend dati ng tatay niya, bigla siyang tinalikuran. Sa harap ng lahat, ang laking sampal noon, grabe. So ayun na nga, dito may makikita yung clash. Yung bagong mundo na dala ni Ibarra, yung magalang, yung bukas sa ideya, tapos yung luma, yung mundo ni Padre Damaso, yung mapanghusga. At ito pa lang yung simula. Unang patikim pa lang to kay Ibarra ng kung anong klaseng laban ang papasukin niya. At dito na tayo mapapaisip, diba? Bakit ganun na lang yung galit ng pare? Anong meron? Well, yung sagot pala ay may kinalaman sa madilim na nangyari sa tatay ni Ibarra, si Don Rafael. Ito yung tanong na gumugulo sa isip ni Ibarra at syempre sa atin din. Paanong yung dati niyong kasalo sa hapag-kainan, yung itinuturing na kaibigan, biglong kaaway na ngayon? Anong sikreto dun sa galit ni Padre Damaso? Buti na lang, may isang taong hindi takot magsalita. Isang tinyente pala na may respeto sa namayapang si Don Rafael ang siyang lalapit kay Ibarra para ikwento yung buong katotohanan na pilit tinatago ng iba. At yung totoo, sobrang sakit. Hindi pala kriminal si Don Rafael. Isa siyang mabuting tao, sobrang bait, pero naging biktima lang ng inggit at abuso sa kapangyarihan. Dahil sa kabutihan niya, binangga siya ng mga taong makapangyarihan lalo na ni Padre Damaso. At yun yung dahilan kung bakit namatay siyang mag-isa sa kulungan. Okay, so grabe yung bigat ng revelasyon na yon, no? Pero sa gitna ng lahat ng yan, may isang babay na nagsisilbing liwanag para kay Ibarra. Yung pag-ibig. Silipin naman natin yung love story niya with Maria Clara. Imagine, 7 years silang di nagkita. Tapos, finally, nagkaharap na ulit sila. Si Maria Clara, yung anak ni Kapitan Diago, at yung babaeng pinangakuan ni Ibarra ng kanyang puso bago pa man siya umalis. Doon sa sikat na eksena sa azotea, doon sinabi ni Ibarra na kahit anong ganda pa ng Europa, si Maria Clara lang daw talaga. Yung pagmamahal niya para kay Maria Clara yung naging lakas niya sa loob ng 7 taon na magkahiwalay sila. Ganon din si Maria Clara, sobrang tapat. Tinago niya lahat ng sulat, lahat ng alaala, naghintay lang talaga siya. At alam nyo, yung pag-iibigan nilang dalawa, parang yun na lang yung purong bagay sa magulong mundong ginagalawan nila. Okay, so mula sa love story nila, palawakin natin yung lente. Tignan natin yung setting ng lahat ng to, ang bayan ng San Diego. Kasi dito mangyayari ang lahat ng gulo. Habang naglalakbay si Ibarra bago pa man siya makarating sa San Diego, may napansin na siyang nakakalungkot. Yung Maynila, parang hindi umusad. Yung mga building nilulumot na, parang simbolo ng isang bayang hindi umuunlad na pag-iwanan na ng panahon. At pagdating sa San Diego, ganito siya. Sa labas, ang ganda. Lawa, malalawak na sakahan. Pero sa loob-loob, may mga problema. Yung mga magsasaka dahil walang sapat na edukasyon, naluloko at napagsasamantalahan. So, may ganda, oo, pero may tinatagong kabulukan.
Tapos, yung pamilya Ibarra, sila pala yung nasa sentro ng lahat sa San Diego. Yung ninuno niya, yung unang nanirahan doon. Yung lolo niya, yung nagpayaman sa lupa. At yung tatay niya, si Don Rafael, yung nag-angat sa San Diego para maging isang tunay na bayan. Kaya yung pagbabalik ni Crisostomo, hindi lang simpleng pag-uwi. Pagbabalik to sa isang legacy na kailangan niyang ituloy at ipaglaban. At dyan tayo iiwan sa isang malaking tanong, di ba? Sa lahat ng kaalaman niya, sa pagmamahal niya sa bayan, sa galit na nararamdaman niya para sa nangyari sa ama niya, sapat ba yun lahat? Kakayanin ba ng isang Crisostomo Ibarra ng baguhin ang isang buong sistema na bulok na? O baka naman, kainin lang din siya ng sistema, tulad ng tatay niya? Dyan pa lang, magsisimula ang tunay na laban.